Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Naku po, matindi. Napakainit, mga kaibigan. Napakaraming armas ni Senyor Aguila itinuro na. Naku po, laman ng video na yan at iba pa. Marami tayong tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nagpapaalala, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganon lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan nyo po ako, mga kaibigan. Pinakapan ni Jeng ang sinabi ni Razi na may mga baril. Siya mismo ay nakakita sa mga baril, sa mga armas ni Jerry Esquilario na nakasabit lang doon sa kanyang, kung saan siya nakatira na tinatawag viewing. May mga baril, mga kaibigan, M16, M14, M4, more or less. Mahigit kumulang 10. Kasama ang mga leader, kasama si Karen Sanico, kasama sila ni Janjan, kasama si may mga baril. At nung tinanong ko kung meron din bang mga baril si Mamerto Galanida, sabi niya, wala daw siyang personal knowledge na meron nga, pero siguro ang kanyang mga anak meron. May mga baril. Isinigundahan niya, mga kaibigan, na ang baril ay isang requirement sa kanila as a members. At sinabi niya pa na siya mismo ay nakakita at pinakita ni Karen Sanico noong bumili si Karen ng 5,000 pirasong mga bala. At dinidistribute niya yan sa kanyang mga batos. Dinidistribute ni Karen Sanico. Kitang-kita ni Jeng. Kitang-kita ni Jeng na ganun. May mga baril na mga high-powered na mga baril. Kaya kung maalala ninyo, mga kaibigan ko, nung mga live ko nung nakaraan na sinabi kong may umapaw yung mga rebeldeng, umakyat sa taas, wala na silang matulugan, sa lungsod sila natulog. Sa bahay ni Pendok, isang pamangkin ni Mamerto Galanida. Doon pinatuloy ang mga armadong tao na galing sa Surigao del Sur. Gaya ng sinasabi ko, pag nagtagal, pag hindi sila na-stop, ang Socorro ay isang hub ng mga sindikato at walang magagawa ang ating mayor at saka mga tao na nakatira doon, magiging sunod-sunuran sa gusto ng mga kulto. Ang mga baril. Bawat tawag dito, fax hose, ay may mga baril, mga kaibigan. Bawat fax hose, na bilang yung fax hose, mga kaibigan, meron silang 48 fax hose. Ang fax hose, mga kaibigan ko, ay ginawa nila para yun ang guardhouse nila. Makikita kung may papasok, makikita kung may papasok. Araw-gabi, 24/7 may mga nagbabantay. Pinababantayan, walang natutulog, mga kaibigan, dahil yung mga nagbabantay sa gabi, pag sila ay nakatulog, meron ding taga-check. Kung paano na ang sa mga nagbabantay, ipapacheck. Pag meron silang nahuling natutulog, mga kaibigan, ipapanish nila. Papanish nila. Biro nyo yan. Biro ninyo yan. Lahat yun, mga fax hose ay may mga baril. Mga matataas na caliber. No? So, ngayon, deny pa kayo? Meron din naman palang mga mga testigo. So,
sorry na lang kayo. Kaya kung sino man yung mga kamag-anak ni Lori Angkog, si Aling Lori ho, nilason na mga kulto dahil pinagbintangang isang aswang at mangkukulam. Gusto nilang alisin doon. Gusto nilang alisin sa grupo. Nilason mga kaibigan at pinababa doon at dinala doon sa bahay niya sa lungsod, sa Rizal. Namatay yung matanda at namaho pa. Ganon sila kasama mga kaibigan. Kaya pasensya talaga kung ang live natin is hindi natin, sana nga naaano natin na Tagalog, kaya nga nang sabi ko, pagbigyan natin yung nagsusumbong kung saan siya komportable. So kung, gaya nga nang sabi ko, mga kamag-anak na hindi nyo nalalaman, nakikita ang mga kamag-anak ninyong umakyat sa bundok, abay, ipagtanong nyo na, baka nilason na rin nila. Baka pinatay na rin nila. Dahil nga, ang sabi ni Jerins, wala siyang pakialam. Siya ang may gawa at siya ang magdidesisyon. Walang makapagdesisyon at walang makabali noon. So kahit patayin niya pa, ikatutuwa ng mga kamag-anak, mga magulang, kung meron siyang pinatay. Dahil nga naman, Diyos daw ang may gawa. Kaya ito na. November 7 mga kaibigan. Gaya nga nang sabi ko, may sorpresa tayo, may pasabog. Ang kampo ng ating butihing mayor. Meron at meron. Sana matapos na ito mga kaibigan. At sila ay masisintensyahan na. Masisintensyahan na dahil sa kanilang mga ginagawang krimen. Excuse me. Tama na. Tama na yung kulang sa 5 taon. Yung panluloko nila. So, tama na yun. So, I think sa mga vloggers dyan na maraming salamat ulit sa inyo. Maraming salamat ulit na inyong pinupost at may nagsishare kung ano talaga ang mga nangyayari doon sa bayan namin. Nalalaman na ngayon ng buong Pilipinas. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay, alright. Magandang umaga po, magandang gabi. Happy Sunday po sa lahat. Nandito na naman tayo mainit ang ating tatalakayin. Mga OFW, saan man sulok ng mundo po kayo naroroon, maraming salamat po sa suporta. At syempre lahat ng ating kababayan sa bansang Pilipinas, maraming salamat po sa suporta. Okay. Shout out at maraming salamat Ma'am Dayan Dantes. Ipaumanhin po muli ang paggamit ng inyong video clips. Paliwanag po bago tayo magpatuloy dito sa ating highlight. Ito po ay tinranslate na video sa Tagalog ni Ma'am Dayan Dantes. At yung pong nagsiwalat nito ay mismong nakita niya na tauhan, kusinero, kasama sa bahay ni Senyor Aguila na bumaba po ngayon diyan sa kapihan at nagsiwalat po ng kalukuhan ni Senyor Aguila na kung matatandaan niyo ho, ito ay tumistigo na diyan ho sa Senado. Okay, mabuti po nang tayo ay nagkakaunawaan sa puntong ito, kaya ho ginamit ko itong translate sa Tagalog na ni Senyor Aguila. Ay marami po nagreklamo kapag Bisaya ho, hindi natin maintindihan yung actual interview sa live ay Bisaya para lubos po nating maunawaan dito sa translate na Tagalog ni Ma'am Dayan Dantes. Okay, kinati yung ilong ko, but dire-diretso tayo, wala po tayong cut. Dito na po tayo, matindi ito itong usapin na to. Dahil ito po ay matagal ng usapin, subalit nagkakaroon po na paliko-liko na to mga kaibigan, di ba?
Muling pinatunayan, itinuro kung nasaan ang napakaraming armas nitong si Senyor Aguila. Dito muna tayo tumutok. Seka nga po napakaraming armas na tinuro nitong nagsiwalat na dating kusinero, tauhan ni Senyor Aguila, na translate na po diyan sa Tagalog. Nakabitin lang pala, di ba? Talagang matindi. Humigit kumulang 10 ang armas na yon. Mga high power na mga armas. Yang pagturo po na yan ay noon, mga kaibigan, nung siya ay nagtatrabaho pa kay Senyor Aguila. Hindi po ngayon, mga kaibigan. Bakit po natin natalakay ito? At nasabi, pinatunayan niya po na hango po sa kanyang dalawang mata. Kitang-kita niya may nakabitin na mga armas. Ito si Senyor Aguila. Importanteng malaga ho, mga kaibigan, na ito ay ating pagtuunan ng pansin. Kahit sabihin nyo pa na kaming mga vlogger dito ay ngak-ngak na ngak-ngak, dal-dal ng dal-dal, ay trabaho po yan ng isang vlogger, mga kaibigan. Dito sa mga bumabatikos kay Ma'am Dayan, dahil marami pong nagkukomento na dal-dal ng dal-dal, at kung ano daw pinagsasabi ni Ma'am Dayan Dantes, karapatan nyo po na ikangay sabihin yan kung ano ang gusto nyong ipunto, ang public opinion. Ba't kami ay hindi titigil ng pagsuporta kung sino man ang nagsisiwalat dito sa ikangapoy, mga leader ng kulto, kung ano pa ang dapat isiwalat. Nirerespeto ko po ang inyong mga public opinion. Kung kami dito ay dakdak ng dakdak, kasama si Ma'am Dayan, dakdak ng dakdak daw. Kung ano man yung public opinion, di ba? Nirerespeto ko yan. Ba't hindi po nyo kayang pigilan kami kung ano ang dapat talakayin namin dito? Tandaan po natin, importante po ang mga impormasyon para magkaroon po, magbigay daan para masolve ang kaso. Magkaroon ng development, magkaroon ng karagdagan na ebidensya, mga kaibigan. But data po at dito sa puntong ito, mayroon pong batayan po tayo dito, kaya patuloy tayong susuporta pa din dito sa mga pagsisiwalat kung ano man ang dapat ini-interview dito ni Ma'am Dayan Dantes, na dating membro ng kulto diyan sa ikangapoy kapihan, mga kaibigan. Take note! Pagganayan po natin ang ating utak, mga kaibigan, ay hindi po tayo nagmamalinis. Hindi porke nagsiwalat, ang tagapagsiwalat ay ngayon mismo, araw na ito, ay mabibigyan ng pansin, mga kaibigan. Kaya wag po kayong mag-inspect, wag po kayong sabihin nyo sa sarili nyo, bakit dakdak ng dakdak, hindi binibigyan ng pansin. Darating po ang araw, hindi isang araw, ito po ay magiging daan, maging batayan, upang sa ganun po mabigyan ng linaw lahat ang mga tinatalakay dito, mga kaibigan. Kaunting paalala po paalaala po yon. But kung ano man mga public opinion po dyan, public opinion diyan sa comment section, ang yung salubin, nirerespeto ko po yan, mga kaibigan, dahil karapatan nyo po yan. Kung hindi ho kayo naniniwala sa mga pinagsasabi ni Dayan Dantes, karapatan nyo po. Kung hindi ho kayo naniniwala sa aming pagtatalakay dito bilang isang maliit na vlogger na nagbabatayo tayo sa mga video, karapatan nyo po, mga kaibigan. Wala ako pong dapat sisihin sa inyo. Wala akong sinisisi. But ang importante dito, mga kaibigan, kung ano man ang ating public opinion, ay hanggang public opinion lang po tayo. Iisa pa rin po tayo. Pilipino ka, Pilipino ako. Iisa po ang ating ikangay nananalatay na dugo sa atin. Okay, paalala lang maraming salamat. Diretso na po tayo dito nga. At mainit na usapin ito noon pa man, kahit diyan sa Senado. Itong usapin na armas, kita mo may nagturo nung kasalukuyang nandoon nakasabit lang, But kung matatandaan po natin sa hearing
ito ay tinalakay na din mayroon ding mga testigo na lumabas na nagpapatunay na may mga armas. At kahit ho si Senador Bato ay pinatunayan niya yung mga nakikita daw niya sa picture. Mayroong tunay na armas at mayroong hindi tunay na armas. At maliwanag po on the record sa ating vlog ay pinatunayan din ni Bato na mayroong armas, subalit nung nakatunog na bibisitahin ang ang kapihan at pinuntahan nga ng mga kinaukulan upang mag-imbestiga, ay nilinis na. Ibig sabihin nun nilinis kung iyang mga armas katulad ng nasabi ng ating tagapagsiwalat sa ruling ng video na yan, ay nakasabit lang ang napakaraming armas ni Senyor Aguila. Ay related po dito, in relation, sabi nga ni Senador Bato, ay nilinis na. Di ba maliwanag? Kahit si Senador Bato ay sinasabi na mayroong armas na nilinis na. Mga kaibigan, huli na ang lahat. Bakit hindi ginawa? Nandito na naman tayo. Bakit ako napakanta na naman? Ha? Diyos mio. Katulad nga po ng nasabi ko noon, ganito na lang baba tayo. Tayo po ay isang dakdak ng dakdak dito. Amin ko, nagsasalita tayo dito. Ba't hindi po tayo tagapagpatupad ng batas? Kaya't huwag nyo pong sasabihin na itong mga tagapagsiwalat ay dakdak ng dakdak. Dahil kami po ay trabaho nila yan. But ang intindihin po natin, katulad nga po ng nasabi ni Bato, bakit alam na may armas? Alam na nilinis, ba't walang nagagawa ang ating gobyerno? Walang nagagawa ang kinaukulan. Walang nagagawa ang mismong pangulo ng komite sa Senate hearing. Diyan pumapasok po yung aming pagdadakdak, mga kaibigan. Diyan pumapasok yung aming salita ng salita na kami po ay nanggigising ng mga natutulong sa gobyerno. Mga kaibigan, sana po maunawaan nyo. Katulad nga po nito, dapat kami dito magsalita na magsalita. Gisingin, katulad ng inamin ni Senador Bato, na may mga armas subalit nilinis na, mga kaibigan. Ibig sabihin, tinago na kung saan. Hanggang doon na lang ba yun, mga kaibigan? Ang malaking question. Hanggang doon na lang ba yun? Porke nilinis na. At natunugan na pupuntahan dayan sa kapihan, ay ligtas na sila. Ang gusto kong sabihin, ang eksakto kong gustong ipunto dito, bakit hindi gumawa ng paraan kung saan tinago ang armas? Napakalaking bagay po na mag-apply ng search warrant na dapat upang legal na matunton, legal na mapasyalan ng buong parameter ng kapihan, dahil itong mga armas pong ito ay hindi itatago sa mismong bahay, hindi ibabaon ito sa mismong bahay ni Senyor Aguila. Malawak po ang kapihan, humigit kumulang 300 hectares. Yan ho ba ay nagalugad nyo, mga kaibigan? Yan ba ay napuntahan? Aba, ay madali lang pala makalusot. Halimbawa, ako ay may maraming armas. Kahit isa na lang, ay alam kong bawal kahit isang armas. Madali lang pala akong makalusot kapag tinago ko. Hindi na ako bibigyan ng aksyon. Yan po ang tanda natin, mga kaibigan. Yan po ang aming ikangapoy ginagawa. Kami po ay nagdadadakdak dito. Kami po ay salita ng gigising. Dahil kung wala pong manggigising, kung wala po magsisiwalat na hindi po natin tutulungan sa pamamagitan na ganitong paraan, ito na ang kalakaran ngayon. Social media ang madali po. May ka nga po yung magpakalat kung ano man ang dapat isiwalat. Sana ho, mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito, mga kaibigan. Sana ho naman hindi pa huli ang lahat. Matagal lang issue ito. Simula pa nang pumutok itong ikangay kulto na ito ay mayroong armas. Hindi lang po armas, laboratory pa eh. Mga kaibigan,
Tayo po ay hindi natin na nagmamarunong dito. Ang akin lang po, dapat ba nating paniwalaan ang sinasabi ni Senador Bato na pinatunayan niya na wala ng armas dahil naitago na? Hanggang doon na lang po ba yun, mga kaibigan? Dapat ba natin tularan yon? Sige, gumawa kayo. May armas kayo. Bili kayo ng armas na marami, mga kaibigan. At pag natunugan, na nga po yung bahay nyo ay kukumpis kayo ng mga armas at titingnan magkakaroon na nga po pagsusuri, itago nyo lang. Ibaon nyo, lusot kayo dahil hindi magkakaroon ng nga po search warrant, hindi a-applyan. Katulad po ng nangyayari diyan ngayon sa Kapia. Kahit alam nyo na ho na may mga armas, wala pong ginawa. Bagkus, nagpapa-interview sa social media, ang sinasagot ni Senador Bato. Alam niya na may armas, subalit nilinis na, tinago na kung saan. Dapat ba ganyan? Dapat ba? Kayo na magsabi mga kaibigan, naniniwala po ba kayo na may armas na nakabaon, tinago? Diyan, nga po'y sa kapihan. Kung naniniwala man kayo hindi, bukas po ang ating public opinion. Diyan po sa comment section. Pwede po kayo magbigay ng public opinion. Lahat po yan ay buong puso kung irerespeto. Okay, bigyan po natin ito ng part 2. Medyo mahaba na ang ating pagtatalakay at kulang na tayo sa oras. Abangan po ang kahindik-hindik pa na mga pasabog dito sa pagtatalakay po natin sa ikangapoy mga leader, katauhan ng mga leader po ng kulto sa pangunguna ni Senyor Aguila. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito, palakpakan.